na sa kabila ng pagusbong o paglawig ng kulturang popular, ito rin ay ating katuwang sa pagpapahayag ng ating damdamin at pagbulalas ng kaisipan, lalong-lalo na sa modernong panahon natin ngayon. Ngunit bakit at paano natin ito nasabi? Kung ating babalikan at sasirwain ang ating pag-aaral ukol sa kulturang popular, hindi lamang ito nagdulot ng malaking pagbabago ukol sa tradisyonal na kultura na ating nakasanayan. Bagkus, nagdulot rin ito ng malaking pagbabago hinggil o base sa ating nakikita, naririnig, nararanasan at nararamdaman. Kasabay nga ng pagbabagong dulot nito, kaakibat din nito ang bagong pamamaraan ng pagpapahayag ng damdamin at pagbulalos ng kaisipan sa tulong ng iba't ibang behikulo gamit ang teknolohiya. Isa na nga rito ang mass media, dahil nga ito ay patok, tinatangkilik at kayang sabayan ng maraming Pilipino. Nagsisilbi itong tulay o lundayan sa pagpapahayag ng damdamin o kaisipan na may hangong inobasyon at malikhaing pag-iisip na lubos na nagpababago sa kung sino at ano tayo noon. Sapagkat alam naman natin na tayong mga Pilipino na kapag may in o patok, tiyak na hindi tayo pahuhuli. Sa madaling salita, mulat ang ating kamalayan sa sistema o takbo ng kulturang popular sa ating lipunan. Kaya naman, hindi maikakaila na ang mass media ay hindi na maituturing na kagustuhan. Bagkus, ito ay isa ng pangangailangan ng maraming Pilipino sa kanilang buhay. Sa paraang tinutukoy na nito ang ating interes, kagustuhan, pagkakakilanlan, at ang ating pagkatao sa mundong ating ginagalawan. Samantala, pinagtibay ito ng paglaganap ng mga industrialisasyon, komersyalismo at iba pa. Dahil dito, hindi mawawala ang realidad na ang mass media ay kaparte o kasama na ng sistema ng ating buhay. Gaya ng kapag tayo ay malungkot at masaya, ang ating takbuhan ay ang iba't ibang behikulo na dala ng mass media. Sa madaling salita, parte na ito ng ating pagkatao sa kung paano tayo manamit, manalita, makitungo sa kapwa, makibagay at marami pang iba.